Magandang hapon, umaga. Ay gising ko lang. Kailangan ko mag-live dahil mahina yung ano ko, mahina yung katawan dahil walang pang pasigla, walang vitamins. Uh, Wala, natahimik yung mga ngutya eh. Sabi ko sa iyo, mangutya kayo kasi nagkakasakit ako pag walang nangutya. May sakit ako ngayon. Sakit sa kakaisip kung paano ang tao mag-isip. Merong naligaw, di naman sa naligaw, maraming nagsasabi na ako ba daw ang preacher na ang sasakit ko daw magsalita at puro daw panaway o pagsaway sa turo ng mga pare at pastor. Kaya yun nga, di ko lubos maisip kung gano'n na lang tao mag-isip na pag narinig yung mga sinabi ko, pagsaway na raw sa minahal nilang mga manang demonyo na pare at pastor. At nasasaktan na sila. Hindi ba iniisip ng mabuti kung bakit ko nasabi at bakit ko anong ginawa ko dito sa gawain na ito. Ayun nga, na sinulat ko na to na sa dami kasing nagsasabi na bakit ikaw ba ang pinutusan ng Diyos? Bakit ganun ba ang preacher? Ganun ba ang nagtuturo ng salita ng Diyos? Bakit ang sasakit mong mga binitawang salita? Yung ganun ba? So ito ipaliwanag ko sa inyo. Para magkaroon kayo ng pag-iisip na kung hindi man ninyo naisip o baka kulang kayo sa pag-iisip o talagang hindi kayo nag-iisip. Sadya talaga ang pagkakataon na ang tao hindi na ginagamit talaga ang tamang pangunawa at pag-iisip. Pag sinabi kasi nating preacher o preach, yun yung mga taong nagtuturo sa salita ng Diyos. Ito is ano to sa salitang preacher pa ang ginagamit nito, yung ang gumagamit nito yung mga gumagamit din ng salita at pangalan ng Diyos. Hindi naman matawag na teacher kasi ang teacher siya, hindi siya preacher. So, pag sinabing preach, nagtuturo sa salita ng Diyos, ito yon. So, ano ba kasi ang kaibahan ng pare at pastor na tinatawag ninyong preacher? O ano ba ang kaibahan ng ginagawa ko na yun din yung tinuturo ko, binabanggit ko ang salita at pangalan ng Diyos. So, hindi kami magkapareho para sa ano ninyo, para makaisip kayo ng malayo ang akala ng tao na isa akong preacher. Ipaliwanag ko sa inyo kung bakit. Itong ginagawa ko, yung sinabi ng Diyos na manggamot ka at mangaral. Pag sinabi kasing mangaral, para sa akin ito ito ay isang uri ng kung sa Bisaya, panghimangno. Kung sa Tagalog, paalala. Kung sa English, reminder. So hindi ko masabing preacher ko. Hindi ko sabing nagpe-preach ako. Kasi
gumagamit ako ng salita at pangalan ng Diyos, pero opposite doon sa natutunan ninyo, opposite doon sa pinaniwalaan ninyo na isang preacher o tao yung pari at pastor. Ang kaibahan kasi nito, ang pari at pastor ninyo ay tinatawag ninyong preacher, yung nagtuturo ng salita ng Diyos. Pero ang pagtuturo nila ay iba. Kasi ginagamit nila itong sa pangalan sa salita ng Diyos sa pagtuturo sa mga tao para pang sarili lang. Kung baga, pang sariling hangarin. Ang ginagawa nila, itinuturo nila at the same time, sila din ang makikinabang. Tulad ng hindi naman sinasabi ng Diyos sa kanila na pinag-utusan sila. Hindi naman sinasabi ng Diyos na yung binanggit nila ay salita niya. So marami dyan na salitang sila lang gumawa. Yung sinasabi nga na sinasabi ko nga na ang turo nila ay sila lang din ang gumawa. So pag sinabi natin na sila lang ang gumawa, ang kinalabasan nito ay pangluloko, panglilinlang o kasinungalingan. So puro lies kumbaga ang tinuturo nila. Ngayon, bakit nila ito ginawa? Kasi may hangarin sila na kumita ng membro para magkaroon ng magpasaping membro. Ngayon, pag meron na to, ayun nga, meron na silang membro na papatawa ng 10% na ipinamulat nila nga. Sabi nga, sinabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, lies na yung ano nila, kasinungalingan na. So, hindi yun matatawag natin na kagustuhan ng Diyos o kautusan ng Diyos. Kasi hindi naman sinabi ng Diyos yun eh. Hindi sinasabi ng Diyos na maghanap kayo ng pera, kumita kayo, bibigyan nyo ako ng 10%. 100% ako, hindi yan. Kasi, yun nga, isa yan sa hindi ko paniniwala. Kaya nga, doon nga, ang binasihan ko dito, yung sinabi ng Diyos na, ikaw ang tunaniwala sa akin na si Jesus Christ. Yan ang biro kasi napili ko. So, isa yan sa batayan ko na hindi yan totoo. Na makita naman natin na kung sino nga yung gumagastos ng ibinigay ninyo na 10%, kung hindi, pinapalamon ng mga pare sa sarili nila o sa pastor nila o sa mga pamilya nila mismo, pinapapalamon nila sa kanilang pamilya mismo, binibili nila ng mga gagarang sasakyan, binibili nila ng mga ari-arian at ano pa, at marami pang iba. So ngayon, nasasabi natin, saan sinasabi natin na inutos ng Diyos? Di ba? Kung Diyos ang nag-utos, dapat siyang gagamit nun. Pero dahil nga hindi, kasi ang Diyos naman, Espiritu naman, yun nga sabi ko, na paniwala ako, ang Diyos ay mahalin na walang kapalit. Ito yung isi-share natin, iparating natin sa mga tao, ipakilala natin ang Diyos sa mga sumusunod na generasyon, sa mga anak natin o sa kanino man o mga kilala natin na may Diyos na buhay. At ipakilala natin siya na wala tayong hinahangad na kapalit. So, yun yung gawain ng pare at pastor ninyo na tinatawag ninyong preacher. So, taliwas ang gawain nila ay taliwas doon sa opposite, doon sa ginagawa ko. Na sinasabi ninyo, iyon ba ang preacher na ganun magsalita? So ngayon, ang bago kasing pandinig sa tainga ninyo, kasi yung salitang lumalabas sa bibig ko ay masasakit. Pero hindi nyo naisip, masakit talaga
Kasi opposite nga, kung sila nagsalita sa harap ninyo, ang maririnig ninyo, puro matatamis na salita. Ngayon, ang naririnig nyo naman sa akin, puro masasakit na salita. Kaya nasasaktan kayo at hindi nyo kayang tanggapin na bakit ko masabi yon. Kasi nga, ito yung sinasabi ko nga sa inyo, na walang pari at pastor na magsasabi ng masakit sa mga tao. Alam niyo kung bakit? Kasi kung sa gamitin nila yon, wala nga magpasapi. Walang magpamimbro. Ngayon, paano nila mabuo yung reliyon nila? Paano lalaki yung reliyon nila? Kung ganun ang gawain nila. Di ba lulusaw sila? Mangawala yung mga membro nila o hindi, magsara yung reliyon nila. So, ganun ang mangyari. Kailangan talaga lahat ng kabutihan, lahat ng matatamis na salita ay gagawin nila. Magpapanggap sila na isa silang santo, isa silang ano-ano pang ipakita nila sa tao na hindi makabasag ang baso o ano ba. Kaya kayo, mga membro, talagang ang isip ninyo, ginamit nga sila ng Diyos. Kasi ganun sila magsalita. Kasi ganun ang gawain nila. Pero sa harapan lang ninyo yon. Sa talikuran, hindi ganun ang tunay na katauhan. Ginawa lang nila yun kasi meron nga silang inaasam-asam sa inyo. Kaya para sa inyo, tunay silang ginamit. Pero kung isipin niyo mabuti, tulad ng sinasabi ko, may realize ninyo na oo nga, ginawa lang nila lahat, ang lahat ng matatamis sa salita o ano man yung gawain nila na ipakita sa tao na mabuting tao sila para masabi natin ginamit sila ng Diyos. Pero hindi ninyo naisip yun. Kung na ngayon ang base ang pare ninyo, hindi lang naman isa o 10 pare ang gumawa. Yung mga nang molestya ng mga babae, nang molestya ng mga bata, o matawag natin mga nang rape. Marami dyan, mga rapist na pare. Yung mga madre ninyo na bungakala ninyo malinis, nagpapanggap na hindi nakaranas ng kamunduhing mga bagay. Nakaputi pa ng mga damit o ano pa yung mga damit nila, malilinis kumbaga. Pero sa kaloob-looban nila, mas masahol pa sila sa hayop. Kita ninyo, nagpapanggap sila sa inyo na malinis sila. Pero sa tunay nilang katauhan, napakarumi nila. Diba? Ang buwakala ng ninyo, ang madre, virgin pa. Pero virgin pa lusong. Kung baga, ginawa nga ng parausan ng mga pare. Ang mga madre, noong pa yan, yun ang paniniwala ko, maliit pa ako, paniniwala ko na yan. Kaya isa ito sa batayan ng Diyos na tunay ako naniwala. Na yung nga pare ninyo, mga pastor ninyo, anong ginawa ng Diyos sa kanila? Sinasabi ng Diyos. Ang pare at pastor, tinatawag silang number 1 makasalanan. Kasi nga, yung ang turo nila, sila lang ang may gawa. At mapagkunwari sila, mapagpanggap sila. Kaya masakit para sa inyo ang mga narinig niyo sa akin. Ngayon, ito mga ginagawa ko, hindi ako nagtuturo ng salita at pangalan ng Diyos para linlangin ko kayo. Para kumita ako. O para magkaroon akong membro. Kasi sa ginagawa ko nga, hindi ko ito ginawa para kumita ng pera. Ibang mga naniwala sa akin, may pinapataw ba ako sa inyo? Wala, di ba? Wala akong simbahan, di ba?
Yung mga ginamot ko na pinapagaling ng Diyos, hindi naman ako kumikita, di ba? Malinaw naman doon. Kahit saan ako magkrusada, kahit saan sa mga tawag ko, wala akong hinihiling sa inyong, hindi ako nagbibigay ng account ng bangko ko sa inyo. Hindi ako nanghihingi sa inyo kahit isang kusing. Kaya hindi ko kailangan ang magpapanggap ng magagandang salita para lang mainganyo kayo, para lang magpamimro kayo, para magpasapi kayo. Katunayan nga, maraming nag-request dito sa ano ko, Prince request. Libo-libo, wala akong tinanggap. Kaya tingnan niyo ng ano ko, Prince nasa Prince list ko. 500 lang yan mahigit. Sa 10 years ba na to ginawa ko? Kaya nga maraming mag-message yan, hindi ko mabasa. Kasi hindi ko basta-basta mabasa pag wala kayo sa Prince list. Pero kung tunay kayong naniwala na Diyos, hindi nyo kailangan magpa-Prince request o magpa-accept. Tulad ko, pag may nakita ako na mga bagay na sa social media na alam ko pwedeng may matutunan ng tao, isi-share ko agad doon sa nag-post. Hindi ko kailangan magpa-accept ako sa kanya para lang mag-share ako. Hindi yun kailangan. Kaya ang tinatawag ko sa inyo, ang sinasabi ko sa inyo, ang kailangan ko ang naging bahagi. Kung nabasa ninyo yung mensahe ng Diyos nung karaang mga araw, yung tandaan ninyo na kung tunay kayo naniwala sa akin, isipin ninyo na naging isang bahagi kayo ng isang pamilya. Yung nasa loob ako ng kubikal at maraming tao nandun sa paligid at may mga tao din sa gitna. Nasabi nga ng Diyos na sa loob ng bakuran na to, isipin ninyo, isang part kayo ng pamilya ko. Yun yung sinasabi ko palagi sa inyo. Na hindi ko kailangan ang prince. Ang kailangan ko ang naging bahagi sa pagsiwalat sa katotohanan, sa pagsiwalat sa mensahe ng Diyos. Ngayon, nandoon kayo sa prince list ko, anong gagawin ninyo? Manood o anuman? Hindi yan prince. Ang prince nga, ito yung dadamayan kayo. Dadamayan ka. Yun yung kaibigan. Pero kung kaibigan mo, ang buong akala mo kaibigan mo, sa salita lang yun siguro o sa tingin lang. Pag mayroon ka, kaibigan ka. Pag wala ka, kalaban ka. Sakit ng tao to eh. Kaibigan lang ninyo pag mayroon ng isang tao. Pero pag wala ang isang tao, yun pang sinichismis ninyo. Yun pang sinisiraan ninyo. Kaya hindi ko kailangan ng magpa-friends kayo. Kung tunay kayo naniwala, maging bahagi kayo. Pag naging bahagi kayo, ako na mismo kusa ang nag-accept sa inyo. Kaya nga mga ginamot ko hindi ako basta-basta nagagamot. Dahil sa 10 years ko nang ginawa ito, malapit ako mag-11 years. Hindi ko na kailangan na manggamot. Aanihin ko man yung ginagamot ko kung hindi gagaling. Kaya ang ginagamot ko talaga ang tunay na niwala. Dahil yun ang magaling. Hindi ko pagkaksayahan ng panahon. Ang mga taong lumapit lang para magpagamot at gagaling. Dahil tiyak hindi kayo gagaling. Ganon kadali yun. So ngayon, dahil nga sa mga salitang binibitawan ko, na opposite nga doon sa akala ninyo, sa mga tuwid, hindi ako preacher. Ako ay isang pinag-utusan ng Diyos na mag-remind sa mga tao, nagpaalala sa mga tao. Kasi ang turo ko ay nagsiwalat ng ako sa katotohanan. Para sa second coming na pagbalik ng Diyos. Ibig sabihin ko dito,
Hindi ako nagtuturo para sirain ko ang para mangulimbat ng pera sa mga tao. Hindi ako nagtuturo para magkaroon ng mga membro. Ang sa akin, isiniwalat ko ang gawain nila o ang turo nila na kasinungalingan. Kaya hindi ako, sa sarili ko, hindi ko masabing preacher ako. Kaya yung mga nagsasabi sa akin, yun ba ang preacher? Kasi yun ang akala ninyo kasi pag sinabing preacher, maganda ang sinasabi. Ang sinasabi ko kasi, sinisiwalat ko ang mga baho ng mga pare ninyo at pastor ninyo. Ang gawain nilang kasinungalingan. So sumatotal, kung isipin natin, reminder, nagpaalala ba? Pinapaalala sa inyo. Ito yun, sabi nga ng Diyos, na manggamot ka at mangaral. Ibig sabihin, dahil nangaral ako, ibig sabihin, mayroong babaguhin ang tao. Mula sa kasamaan, mula sa pagkalugmok sa kasalanan, mula sa pagkamulat sa maling paniniwala, mabago ninyo. Dahil yun nga ang namulatan ninyo na alam ninyong tama, yun pala ay nakapapahamak sa physical, mental, at spiritual ninyo. Ito yung kaibahan na ang papel ko ay isang nagsiwalat, nag-remind sa inyo, sa mga tao. Kailangan meron tayong gagawin. Kaya nasundot sinabi ng Diyos na tatlo ang kailangan ko sa tao. Pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. Yung sa preacher naman, na sinasabi ninyong aparet pastor na pinaniwalaan ninyong preacher nga, iba ang kanila kasi ang tinuturo nga nila para makakulimbat sila ng membro at pera. Akin hindi. Ang 3 P lang ang kailangan ko dito. So ibig sabihin, nag-remind ako na yun ang utos ng Diyos na mananggamot ka at mangaral. Itong panggamot nga sinasabi ko sa inyo, ano na lang yan, back up na lang yan para paniwalaan ako ng tao. Kaya nga yung mga sinasabi ng Diyos na mensahe ng Diyos na sinusulat ko, nagkatotoo, back up lang yan. Yung lahat na yan, back up yan. Hindi ko magagawa yan lahat. Pinapakita lang ng Diyos yan na may kaya kong gawin para paniwalaan nga ng tao o paniwalaan ninyo yung mga sinasabi ko. Tulad nga ang mga turo na simbahan na kasinungalingan. Kung ano-ano pa yung mga turo nila. Back up lang yun. Kasi kung mag-isip nga kayo ng mabuti, hindi nga ako, ordinaryong tao nga lang ako eh. Wala akong kakayahan. Pero bakit nangyari ang lahat ng sinabi ng Diyos? Patunay nga yan na may kausap ako ng Diyos. Para magkaroon kayo ng paniniwala. So magkaroon kayo, dahil nagkaroon kayo ng paniniwala, siyempre ang turo ko, yun na yung baguhin ninyo. Ang dati ninyong napaniwalaan na alam ninyong ang buong akala nyo ay tama. Dahil ngayon, naniwala kayo na pinag-utusan ako ng Diyos, hindi niyo nagagawin yon. Ano mangyari? Hindi nagkaroon kayo ng 3 P. Pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Bakit nagkaroon kayo ng paniniwala? Kasi hindi niyo ginawa ang mga bagay na yon na turo ng mga pare at pastor ninyo. Ngayon, bakit nagkaroon kayo ng pagsisisi? Hindi niyo naman sinabing pinagsisihan ko na Panginoon. Kasi nga, nandoon yung sinasabi ng Diyos na saan ang pagbabago at pagsisisi ng isang tao samantalang itulit niya ang mga bagay na ayaw ko. Di ba? Kung unawain ninyo, simple lang ang gagawin ng tao. Isa lang ang gagawin niya. Anong gagawin ninyo? Huwag niyo nang gawin ang alam ninyong ayaw ng Diyos. Period. Tapos na. Pasok na ang pagbabago, pasok na ang pagsisisi, at pasok na rin ang paniniwala. Marami nagsasabi, kahirap nga brother Nas gawin. Anong baking mahirap? Kung unawain lang yung sinasabi ng Diyos, nasaan ang pagbabago at pagsisisi ng isang tao samantalang ulit niya ang mga bagay na ayaw ko. Di ba? Malinaw yon.
Ang ayaw ng Diyos, huwag mong gawin. Ibig sabihin, nandoon na ang paniniwala mo. Kaya mo hindi mo ginawa kasi naniwala ka. Ngayon, hindi mo na ginawa. Kaya napagsisihan mo na. Nasaan ang pagsisisi ng isang tao? Samantalang ulit niya mga bagay na ayaw ko. Hindi mo na inulit. So, pasok na ang pagsisisi. Bakit mo ginawa yon? Kasi naniwala ka. So, ng tatlong P, nandoon na lahat. Simpleng bagay lang gagawin. Huwag mo nang gawin ang alam mong hindi alinsunod sa gusto ng Diyos. Huwag ka nang magbigay ng pera sa pare at pastor mo. Ibig sabihin, naniwala ka na. Nandoon na ang pagsisisi, pagbabago, at paniniwala mo. Kung ano man yung mga bagay na yon, nandoon na lahat. Ngayon, habang nabubuhay ka, ginawa mo yan. Pagdating ng araw, tayong lahat ay mawala sa mundong ito. Nakikita na ng Diyos na ginawa mo na yan sa natira mong buhay dito sa mundo. Kasabay ng mga kabutihan na gawain mo. Hindi ka naman siya gagawa ng kabutihan kung tumigil ka na sa pagbigay na sa simbahan. Kaya ka nga tumigil dahil naniwala ka ng may Diyos. So dahil naniwala na kayo ng Diyos, ibig sabihin may Diyos na sa puso ninyo. Siya hindi kayo gagawa ng kasamaan. So ano mangyari sa inyo? Pag naharap na kayo sa Diyos, iyon ang tanong sa inyo ng Diyos sa inyo. Alalahanin mo muna ang nakaraan mo bago kita hukman o husgahan pagdating ng siyam na araw. Kaya maalala mo lang kung ano yung mga nagawa mo. Ngayon, dahil nagawa mo ng napagsisihan, hindi mo na ginawa, hindi mo na maalala yon. Kaya wala kang naalalang mga kasalanan, yun nga sasabihin ng Diyos sa iyo, dito ka sa paraiso. Ngayon, dahil ang umpisal ka nga sa harap ng Diyos, dahil may naalala kang mga gawain mong taliwas sa gusto ng Diyos, o di yun ang ikumpisal mo sa Diyos. O ito, Panginoon, o ito yung ginawa ko. Malakas ako magbigay ng tithe sa pari, pastor. Malakas ako magpamisa o ano pa. Pumatay ako, nagnakaw ako, o ano pa man ang ginawa mo. Sabi ng Diyos, dahil yun ang ginawa mo, hindi mo napagsisihan nung bago ka lumikas sa mundo ng mga buhay, doon ka sa impyerno para mapagdusahan mo ang mga bagay na nagawa mo nung buhay pa na hindi ko gusto. So, ganoon yun. Simple lang. Madali lang. Ngayon, sasabihin ninyo na ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mapagmahal. Oo, mapagmahal siya, magpapatawad siya sa mga tao din na handang magbago at nagsisi. At handa siyang mahalin na walang kapalit. Ngayon, kung mapagmahal ang Diyos at mapagpatawad, bakit nagtuturo pa tayo ng impyerno? Bakit tinuturo pa ng mga pari, ng mga pastor na may impyerno, na ang lahat na palang mga nakasala, patawarin pala ng Diyos? Anong gamit nun? Wala, di ba? So, patunay lang yan na ang Diyos pwedeng hindi magpapatawad. Nandiyan na lahat sa paliwanag ko, sa mga post o live ko, o sa mga sulat ko. Madali lang. Ang kailangan lang talaga sa tao, pangunawa. Kaya nga nasabi nga ng Diyos, di ba? Na ang mga taong may hawak na maraming matitulo o ano man yung matitulong pinaghawakan nila na mula sa pinag-aralan nila, kung hindi nila maunawaan ang mga paliwanag ko na simpleng paliwanag, punong-puno ng katibayan, mas bubu pa daw kayo sa mga taong hindi nakapag-aral na nakaunawa at nakaintindi sa paliwanag ko. So, ganun kadali. So, para sa inyo, mga mag-isip-isip kayo. Ang mga salitang binibitawan ko, masasakit talaga yan. Mga tulad ng mga bobo, tanga, inutil, masakit talaga yan. Pero ginawa ko to lahat. Dahil yun ang nararapat sa mga taong hindi nag-isip ng tama. Kaya nga meron tayong salitang ganito.
para iyon ang gagamitin natin sa mga taong nararapat na pagsabihan. Kaya hanggang dito lang muna. Tama ng 30 minutes para sa inyo at sa pagkikita natin muli. Mangutya kayo para masigla ako. Mahina ako pag walang mangutya. Kaya ito, pinagtigaan ko na ito para lang gumaling ang katawan ko. Mahina talaga ako pag walang vitamins. Kaya kayo, mahikayat kayo ng mangutya dahil dito ako sumisigla. Magandang araw, magandang gabi, and God bless sa lahat.